Hello mga ka-Unibesh, it's me again, your Ate Yuri. Hello, hello, hello. At kung bago ka dito, please subscribe and click nyo na po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. And thank you so much. Lalong-lalo na po kay Prince Lancelot Soriano. Hello, hello sa'yo. Kay JR Rolano. Hello, hello, hello. At kay Sula Heaven. Thank you, Sula. And I really appreciate yung ginawa mo. Alam mo kung ano yun, and I love you. Kay Raymond Tutong Hari. Wow! Tutong Hari. Hello, hello sa'yo. At nandito po ako ngayon sa E-Mart. Kakain. Tignan nyo. Kakain ako. Tara, kain tayo. Udeng. Udeng. Kimbap. At saka mandu. Titikman. Ito kinakain ko na siya. Maanghang. Ito masarap to. Tsaka ito favorite udeng. Ayan, udeng. Nakita nyo. Ito kasi hindi ko siya pwedeng kainin kasi sa brace ko, hindi siya kaya. So, ito lang makakain ko. So, bakit ba ako nandito? Katulad po ng nireply ko sa inyo na isisingit ko po ito yung isi-share ko yung experience naming mag-asawa sa pag-take ng exam. Since CBT po ako at nandito kasi ako sa Matao. Pero okay lang. CBT po kasi ako at PBT naman yung asawa ko. So, stay tuned and see ya! So, I'm back! So, ito kumakain na ako. Mandu. Ang hanga lang siya, pero pwede na rin kasi sa bahay doon, sa gisoksa namin, walang lutuan. Kaya kailangan lumabas para mabuhay. Okay, share ko sa inyo yung experience ko sa CBT. Siyempre, una, kinakabahan. Kasi ang akala ko, yung CBT talagang mahirap. As in, mahirap talaga kasi yun yung usap-usapan sa pagka-CBT ka mahirap. Pero iba pala. Ewan ko lang pero sa akin, sa experience ko, hindi ako ganun nahirapan. Wow, galing. Pero hindi naman ganun kataas yung nakuha ko. Pero yung feeling ko kasi na, yung expect ko na sobrang hirap. Tapos nung doon na ako, hindi naman pala ganun. Pero ang kaba ko, promise, naglalaway to. Kasi tapos yung paa ko nanginginig, yung ganun. Pero normal lang siguro yun kasi syempre mag-exam ka tapos parang ang tagal-tagal mo hinintay yung date mo. Hindi mo alam kung makakapasa ka. Pero kasi kasi BT, don't talk when your mouth is full. Kaya okay, sa CBT, siyempre, ang unang feeling natin, pagka mapa-CBT ka man o CBT o PBT, talagang kakabahan ka. Ewan ko lang sa iba, yung talagang malakas yung loob kung kinakabahan sila o hindi. Pero ako kasi kinabahan ako. Pero, siyempre, kailangan i-calmate mo yung sarili mo kasi baka ma-blackout ka. Yung mga ni-review mo, baka mawala. So, kailangan mong pilitin na kumalma. Magpag-pray ka na kumalma ka. Tapos, pagkapunta mo doon sa mismong lugar na kung saan kadalasang ginaganap yan, doon sa mismong POEA, doon kami. Sa small room, training pala yung small room. Basta doon kami sa POEA. Then, nung nandun na ako, naghintay kami sa labas. Kasi, mayroon kang schedule, kailangan alam mo yung oras mo, yung time mo. Kasi hindi ka pwedeng mapunta sa ibang oras. Tips. Kailangan mas maaga ka doon sa oras mo. Para kung magkaroon man ng aberya, hindi ganun maapektuhan yun. Hindi ka malilate. Bawal malate. Totoo, bawal malate. Sa pagkuha ng exam, pagkukuha ka na, don't forget, PBT, CBT, kailangan ng passport at saka ng registration number. Huwag mong kakalimutan yan kasi nung
nung time namin, may napauwi. Wala siyang passport. So, kahit malayo yung bahay mo, hindi nila i-consider yun. Basta wala kang passport, naiwan mo yun, o i-reg number mo, kailangan parehas mo silang dala. Kasi titingnan yan kasi sa table mo, meron doon yung pangalan mo, yung number mo, tsaka yung passport number mo, tsaka yung registration number mo nandun. At tsaka yung pagmumukha mo, nandun din. Titingnan nila yan kung same yung face mo doon sa actual na nandun. Kasi may time na dati, may time talaga daw na ang pinakuha ng exam is yung teacher. Ginamit. Nahuli sila. Nga pala, don't cheat. Mapa PBT, CBT, do not cheat. Kasi pag nahuli ka, 3 years po kayong mababan. Sa pag-cheat, hindi lang yung pangungopya. Maraming pwedeng maging form ng cheat. Makipag-usap ka lang sa katabi mo, bawal. Makipag-exchange ng sagot, bawal. Bawal ang any form of cheat. Halimbawa, meron kang kodigo, bawal na bawal. Huwag po kayong gagawa nun. Kung nandun kayo, nasa actual na kayo ng exam, huwag po kayong maglilib ng sagot. Kasi po, sayang naman. Pero kasi may nagtatanong sa akin, totoo lang sa totoo lang. Hindi ko po alam, kasi may nagsabi sa akin na, Ate Yuri, totoo ba na halimbawa nakapag-leave ka ng sagot, hindi na makakount yung nasa ilalim. Sa totoo lang po, hindi ko siya alam kung paano yung process nung checking na yon. Pero, hanggat maaari, huwag na huwag po kayong mag-leave ng points. Lalo na ngayon, kasi ang pointing system ngayon sa isang number, 2.5 each. So, if ever na totoo man yun o hindi, huwag talaga kayong mag-leave kasi once lang na mawalan kayo ng isang sagot, 2.5 na siya. So, kung hindi nyo po alam yung sagot nyo, mapa PBT or CBT kayo, huwag po kayong mag-leave ng sagot. Kung CBT ka, syempre, kailangan i-click mo yan. Katulad ko, tinatanong din, Ate Yuri, sa CBT ba, pwede bang ulitin mo o balikan mo yung nasagot mo? Sa CBT po, sa computer, pag reading, pwede mo siya, pag natapos ka na yung oras mo, pag reading ha, pwede mong balikan. Halimbawa, parang feel mo, yung sagot ito, pwede mo siyang baguhin, if ever may time ka pa. Pero kung sa listening na, hindi siya pwedeng balikan. Pag listening na, niulit ko ha, pag sa reading, pwede po niyong balikan. Pag sa listening, hindi na po pwede. Kasi sa listening, ano po kayo, synchronize. Sabay-sabay po kayo. Sabay-sabay kayong magsisimula. Sabay-sabay kayong matatapos. Kaya hindi mo na siya pwedeng balikan. Naintindihan na? Sa CBT, pwedeng balikan ang reading. Pwede mong paguhin yung sagot. Kung feel mo yung isa, pwede. Pero sa listening, hindi na po siya po pwede. Kasi di ba synchronize kayo? Halimbawa, natapos nyo na yung number 1. Pagkatapos nun, sabay-sabay kayo, automatic yun, magpuproceed sa number 2. Pagkatapos ng number 2, number 3, hindi mo na po siya mababalik. Ang tanging mababalikan mo lang is yung reading. Ito Pat, nabago din po yung nabago po yung items ng exam. Dati po kasi kami 1 to 50. Ngayon po ang exam is only 40 items, 40 questions. 20 questions sa reading at 20 questions din sa listening. At 25 minutes each na lang siya. So mas bumaba yung oras niya. Dati kasi parang sa pagkakaalala ko, mas mahaba yung oras ng reading. Siyempre, ang CBT, ang meaning niyan is computer-based test. Kaya nga CBT, computer-based test. Ang gagamitin nyo po is computer. Tinatanong sa atin, Ate Yuri, mahirap ba ang CBT? Yung process po, as in madali lang. Kasi, siyempre, unang-una, parang PBT lang din. Pagdating nyo doon sa mismong room, meron nakapaskil doon na board.
makikita nyo doon sa may pintuan kung ano po yung number nyo, kung saan kayong slot, yung passport number ba yun? O yung registration number nyo, nandun din. Nakapaskil yung number nyo. Ako, number ano ko nun? 88. Tapos nakadikit siya dun sa table na pupuntahan nyo. And then, pagkatapos, di pa papasukin na kayo sa isang room. Parang meron doong isang meeting place na nandun yung pangalan ninyo. Tapos dun kayo i-check kung ikaw nga yun, kung dala mo ba yung passport mo, yung e-registration mo, kung yung face mo is kamukha doon sa picture. At after po nun, at pag na ano na kayo, may konting paliwanag kung paano ang gagawin. So makinig na mabuti. I-ano po kayo, i-orient kung paano gagawin dun sa loob ng test room. Tama ba yun? I-orient naman kayo kung paano gagawin, kung ano yung i-click. Napakadali lang ng process sa CBT, kaya huwag po kayong matakot. At kayang-kaya nyo po yan, promise. Lalo na ngayon, at parang normal na lang naman ang computer sa atin. Ang kaba, normal lang yan sa isang tao. So, huwag po kayong mag-alala. Pray for it na lang para mawala. Siyempre, may mga ibang tao na hindi na kinakabahan kasi parang ganun na talaga sila kagaling. Pero kasi ako, siyempre, kabado talaga ako, promise. At sinabi rin naman ng asawa ko, kabado rin siya nung time na yon. Eto pa, mapa-CBT ka man o paper-based test or PBT. PBT means paper-based test. Pag narinig nyo po itong linya na to sa listening, ito. 부터 4번까지는 들은 것을 찾는 문제입니다. 다음은 보기입니다. Bugiimnida, wag muna po kayong sasagot. Ang meaning lang po niyang bugiimnida na yan is sample. Baka po mamaya, hindi pa tapos yung tanong, tapos na kayo. Mapag-aalata kayo na chinachamba lang natin. Pero, ang pinaka-best way po niyan, may mga application po sa YouTube na pwede nyo pong testingin para po ma-familiar po kayo sa listening. Sa next topic natin, bibigyan ko po kayo ng sample niyan para po ma-review nyo yung listening kasi importante rin po yan. Pero sa totoo lang po mas nadalian po ako sa listening kaysa sa reading. Hindi po sa nagyayabang pero yun po yung feeling ko, mas nadalian po ako sa listening. Promise. O dahil lang sa CBT ko. At iyan din po yung kagandahan pag CBT po kayo tapos sa listening. Kasi ang listening po sa CBT o sa computer-based test is meron po kayong sariling headset. Kumbaga, dinig na dinig nyo po yung tanong. Wala kayong kaagaw. Hindi katulad ng sa PBT, isang speaker lang po yung gamit. Ang sabi sa akin ng asawa ko, nung timingan pa niya yung speaker nila, sabi niya, yung time niya, parang sabog. Kaya parang ang hirap intindihin. Kaya yun ang kagandahan ng CBT kaysa sa PBT. Pero hindi naman po lahat ganon. Siguro nakataon lang din na ganon sa asawa. Pero yung sa kaklase ko, ganon din. Yung parang speaker daw nila sabog. Kaya parang nahirapan siya. Yun yung kagandahan sa CBT. Nga sa listening. Tapos, sa pagbabantay naman, tinatanong nyo rin po sa akin kung sino-sino yung nagbabantay. Ang nagbabantay naman po doon sa exam, kagaya nung sa asawa ko, Korean and Filipino. Kaya wag po kayong matakot kasi ang akala po nila puro Koreano ang magbabantay. Hindi po, mix. Mayroon po kayong pwedeng pagtanungan na Filipino at saka Koreano. If ever man na may Korean doon, pwede po yung English po yung English yung language nila. Maiintindihan nyo rin naman. So, wag po kayong matakot. At sa PBT, so tapos na, na-share ko na yung sa computer-based test. Yun nga, at sa computer-based test nga po pala, ano pang isang maganda sa computer-based test? Malalaman mo agad kung pasado ka o hindi. Totoo. Lilitaw yung score mo kung bagsak ka o hindi. Hindi katulad ng sa PBT, talagang hihintayin nyo po yung announcement
ng date ng kung kailan yung i-announce kung pasado ka o hindi. Kung pasa ka doon sa exam o hindi. Kaya, para sa akin, mas gusto ko yung CBT. Bukod doon sa sinasabi ng asawa ko na mahirap sa listening. Pero mataas ang nakuha niya doon sa exam. Nasa siya, 39 siya. Ako, marami nagtatanong kasi kung ilan daw ba yung nakuha ko. 27 lang po ako. Pero, syempre, at least, nung time namin, ang passing score is 20. So, ang 27 is hindi na po masama. Kumbaga, magbago man siya, maging 22 man siya, kumbaga, hindi ako nakadikit ng kanin. Yun yung sinasabi ni Mami. Mukunti na lang pagka nag-iba ng quota ng passing score malalaglag na. May ganun po kasi ganito, pwede po kasi talagang maiba ang passing score. Kahit na na-announce na ang passing score is 20. Pero po, pag nag-exam na, pwede pa po yung mabago. Totoo nangyayari po yan. Yung 20 pwedeng maging 22, yung 22 pwedeng maging 24, yung 24 pwedeng maging 26. Kaya po, kailangan mas galingan natin. Lalo na po ngayon, yung exam po ngayon is pataasan talaga ang labanan. So, kailangan po natin na pag-igihan talagang mabuti. Kung may mga, kung may mga adding points kayo, katulad ng mga, working experience, 3 points po yan. Yung certificate given by the government, 1 point po yan. At saka kung may mga attainment po kayo sa school, nakapag-graduate kayo ng college, 4 years course, 1 point din po yan. Certifications na galing sa mga Korean school, 1 point din po yan. So, kung isali nyo po yan, yung mga kung meron naman po kayong documents na ipapakita, isali nyo po yan sa adding points. Kasi po sayang, dagdag points po yan. Dahil talaga ang labanan po ngayon is pataasan. Kasi makuha mo man kung yung sa passing score, kung hindi po kayo makapabilang doon sa 500 na pinakamatataas, hindi pa rin po kayo masasama sa booster. Yan po ang mabigat na katotohanan. Pero sabi ko nga, gawin nating blessing yung balita na yun para sa lahat. Kasi nga po, inuulit ko, yung 500 na yun ay hindi na po masama. Kasi po, syempre, binigyan na nga tayo ng chance ni POEA ay ni HRD Korea na makapag-experience, na makapag-exam kung di man tayo makapasa para for the next year. Hindi na ganun yung kaba natin dahil alam na natin kung ano ang gagawin. Sa PBT naman po, bukod sa aking asawa, nakapagtanong din po ako yun ng ilan sa mga kasama ko dati na PBT. Kasi sila, wag niyo pong gagawin ang ginawa nila. Ang ginawa nila, nagsagot sila kasi po may questionnaire sa PBT. May questionnaire at saka may answer sheet. Nagsagot po siya doon sa questionnaire. Tapos, para daw, syempre, maribisa niya. Kaso nga lang, ang nangyari, nagahol po siya sa oras. Pero buti na lang, pumasa siya at 2 years na siya dito. Si Nel Batan. Hi, Nel! May tawag kami dyan Ang cute niyan, si Nel. Isa sa pinakamagaling sa amin yan. Kaso nga lang ang ginawa niya kasi, di ba, sa answer sheet siya nagsagot, so wala na siyang time, naubusan siya ng time. Nung ililipat na niya, medyo namali-mali siya ng paglipat. Pero buti na lang, syempre, mabait si Daddy God. Nakapasa pa rin. Pinagalitan nga siya ng amo namin. Nung yung teacher namin, kasi syempre, parang, yung dapat na sana mas mataas siya, syempre, nababa siya ng sagot. Kasi, doon sa, kasi, nung after, sa school namin kasi, yung mga estudyante doon, pwede mong, di ba sa PBT, may answer sheet yan. So, pwede mong sagutan yung questionnaires mo. Yun. Yun pala, sa PBT may questionnaires yan. Iba, separate ang answer sheet. Yung questionnaires, pwede mong sulatan. Pwede mo, kung naiintindihan mo yung tanong doon, pwede mo siyang i-translate ng English, katulad ng ginawa ng asawa ko. Inisa-isa niya. So,
Kasi word by word siya. Kahit word by word siya, pag na-translate mo siya ng English, makukuha mo siya, promise. Ang galing nga eh. Totoo. Tapos yun nga, doon siya nagsagot. Kasi, ang technique pala doon, pagkasagot mo doon sa questionnaires, magsagot ka na rin agad doon sa answer sheet mo. Huwag mong hahayaan na puro questionnaires lang. Sa questionnaires ka lang magsasagot. Kasi ang ginawa niya nung una, puro sa questionnaires lang siya nagsagot. Then, nung magsasagot na siya dun sa mismong answer sheet, na running off time na siya. So, wag niyong gagawin yun. Kasi baka mag-running off time din kayo, malito kayo, at hindi ninyo masyida ng maayos. Ito pa nga pala, kailangan masyida niyo siya ng maayos para mabasa siya ng computer. Kasi masasayang siya kapag yung shade nyo is hindi maganda. Kailangan yung buo. So, hanggat maaari, ang dadalhin yung pag PBT kayo, ang dadalhin yung ballpen is yung magandang tinta, at syempre testing nyo siya. Magdala kayo ng dalawa para meron kayong reserva if ever, di ba? At syempre, katulad ng sa CBT, malamang nakakabahan din kayo niyan. Tanggalin nyo rin yung kaba nyo. Hindi man mawawala yun, at least kahit papaano, mag-pray kayo na mawala. Kimbap, kain tayo ha. Ito masarap yung kimbap. Nagugutom ako, sorry so yun na nga, sa PBT, i-shade ninyo ng maayos. Huwag kayong magdinig ng sagot. Tapos makinig ng mabuti. Inuulit ko, sa listening, parehas yan ha. Sa CBT man or PBT, pag narinig nyo yung bogey입니다. Sample lang yon ha? Yan. 1번부터 4번까지는 들은 것을 찾는 문제입니다. 다음은 보기입니다. Sample lang po yan. Huwag po kayong magsasagot. At hanggat maaari, hanggat may chance, may time, mag-review. Maghanap sa YouTube ng mga pwedeng audio listening na pagpapraktisan sa exam. Ipagpalagay na po natin yung sarili natin na hindi natin kaya para mag-aral po tayo ng mabuti. Huwag po tayong magmalaki na alam na natin ito. At mas maganda po yung talagang mag-aaral. Pero kung sakali na hindi ka na nakapag-aral at wala po kayong oras at time o kahit self-study man lang, at nasa mismong exam na po kayo, pakiusap, hulaan nyo po. Huwag kayong iiwan lang kasi po, ang point distribution po ngayon is 2.5. Pag nawalan ka ng isa, mawawalan ka ng 2.5. So, sayang. So, wag po kayong magbilib. Kung hindi ninyo alam, hulaan nyo na lang. At kung meron pa kayong time, hanggat maaari, revisayin nyo siya kung may nakalimutan kayo na number na walang sagot. So, yun lang po. At sana po, nakatulong po ako sa inyo. Hindi ninyong kakalimutan na i-share po ito sa mga aspirant KLT natin, EPS, lalo na sa mga mag-e-exam na, para magkaroon po sila ng idea at parang pinakatulong na po natin sa kanila. Share our love. At lagi ko pong sasabihin sa inyo at hindi po ako magsasawa. When you believe, pray for it. And do it. Okay, kain na tayo. Guys,